blessing to be prayed for. May blessing aton pangamiyuan, may apat ka simbahan subong may arag nga project nga nagapadayon subong may isa ka simbahan dito nga naka-initial nagatagan kita para sa mga materials niya bago na sa simbahan. Ano itong ngalan niya to? Ano, hindi ko kamit lang. Basta dito na banda sa may Balimbang, no? Dito ka kadto na. Tapos ang isa naman dala sa may Tasiman. Blessing kaya po na da kay tungod ang Tasiman ng simbahan. Daw pila na daman daw 18 por 30. Tigaro may simbahan dito sa taas ng mga tribal church gihapon ginpahalin sila sa tagihan lupa. So halin sila naglaplaag wa sila sa simbahan, da sila nagsirimba. Tigutok sila sa Tasiman. Tinangayo si Pastor Goyan sang bulig nga niya mabaklan ng tayo sang sin kaya ang prante na da open mo pertahan dayon wala sing kanopi. Butangan na da extension bisan dosing nga sin mga pulo kuno panit mo malang na pangayo. Nya kay mga membro tumbala ang kahoy para may extension ng simbahan ma-accommodate ang nagsalaylo nga mga sumilimba. Gutok sila sa sulod to. Nami nga plang mo yung ana, no? Kagang isa pagkikisimbahan to sa ambal ni Pastor Castro, nursery man. Kapangayo man to extension, mga Gs lang to yung asin naman, no? Meaning nagadamo ang simba dito. Kaya kay Pastor ko naman, no? Pastor Dading, Edwin Dading, no? Nami, tanan nga simbahan, imo nami, tanan ba, color drop. Color drop yung mahimbahan ba? Amon-tamon niya, tok-tokon, imo ya, blog yung color niya. Namin simbahan niya, kaya muna, no, gabra sa dalom, gintubo nila. Another prangamuyuan man na ngayon sing Ginoo ang ina magkanglano, no. So salamat no, bisan matuod gamay lang atong estudyante, pero ang buraton sa Ginoo gyapon nagapadayon. Kag wala kita naga-surrender dira, no. Kay ang tion magabot gid. Kung hindi ta pagkuhaon sa Ginoo diri, ang Ginoo mo magahikot sa pagpakamay. Aton nga pasalamatan ang pulong Ginoo karon aton pamalandungan diri makita sa Psalm 33. Sa Psalm 33, hindi man nato ini tanan maubos gid ang mga bersikulo, pero lantaon ta kundi kita makadangat diri sini. Ini nga Psalm, isa ini ka special Psalm. Kag isa lang ni siya sang apat ka mga psalms nga gisulat diri ni David nga way sing title. Ang tanan may mga title. Diri ang apat ni wala ining Psalm 33, ang Psalm 1, ang Psalm 2, kag ang Psalm nga chapter 10. Wala sing title. The rest may mga title gid. Basahan natin diri sa verse 1, Rejoice in the Lord, O ye righteous, for praise is comely for the upright. Mga muyo, kita Ginoo, salamat gid sa pulong naman, amon mapamlandungan karon. Kabay pang makita ini sa amon nga tagipusoon. Ang mapinasalamaton, kag tagipusoon, nga abtik magdayaw Ginoo sa imo. Sa amon nga tagipusoon, kag sa amon bibig man, agod batian sa mga tao kung ano ang imo hinimuan sa among kabuhi. Salamat gid sini mga pulong karon amo pamalandungan sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang topic diri sini nga chapter is very simple, no? Rejoice in the Lord. Magkalipay sa Ginoo. Di ba mo man ang hambal ni Apostol Pablo, no? Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Tingagin sugos ang Dios na nga magkalipay sa Ginoo. Well, diri sa chapter 32, gintapos ang chapter 32 dira sa sugo sang Dios, no? Sila niya sa verse 11, Be glad in the Lord and rejoice, ye righteous, and shout for joy, all ye that are upright in heart. Basta ang tao nga matarong sa gipuson niya, abdik na siya kalipay, dayaw sa Ginoo. So kung gintapos dira sa Psalm 32 ang sugo to rejoice in the Lord, ginumpisa naman dira sa chapter 3 or 33. It open up the same command to rejoice in the Lord, O ye righteous, for praise is comely
for the upright. Both of them, no, nasintro ini sa theme, no, of praise. Magpasalamat, or rather magdayaw sa Ginoo. Sa chapter 32, pasalamatan or dayawon ang Ginoo bangod sa iyang pagpatawad sa aton mga sala. Muna da ang iyang context. Pasalamatan ng Ginoo tungod sa pagpatawad niya sa aton mga sala. Ang chapter 33 naman niya, pasalamatan ng Ginoo bangod sa iyang pagkontrol sa tanan nga butang. Because God is in control of everything. Now, lantaw na sa verse 1 dira, sila niya, O ye righteous. Nga sila niya magpasalamat ang mga katawhan sang Diyos. Nga pimina ko kang magpasalamat. Magdayaw ang mga katawhan sang Diyos. Kaya ini sugo niya to rejoice. Busiling ko mga rejoice, meaning ma-overcome ka wala. Mag-cry out ka, hindi ka hibi kundi nga magsinggit ka. Nga ang pagdayaw sa Ginoo. Nga maghatag sang tawag nga ringing ears. Nga nagatagring nga talinga bala, kumatian nga pagdayaw sa Diyos. Kag a shout for joy, kasinggit ka sa kalipay sang takos nga idayaw mo sa Ginoo. Di ba? Praise, dayaw, dayawon mong Diyos. And then, nabalita, for praise is comely for the upright. Ang pagdayaw is comely. Anong comely? Busiling pa, beautiful. Mumang ginagamit man ni Solomon nga word, ang comely. Ang describe ito ang babae nga na busted sa tigibosoon niya, 700 ang iya asawa, 300 siya concubine. Ginbusted siya sa isa ka morena. Ang babae, gindayaw niya nga comely. Busigon comely meaning beautiful. So sa tabangan sa Diyos, matahom na. It is beautiful for the upright to praise the Lord. Matahom para sa Diyos, matahom para sa isa ka matarong, sa isa ka tao nga tumuluo sa Ginoo. And then sa verse 3, gambal siya, sing unto Him a new song. When is gambal nga mag-compose kita sang bag-o nga mga kanta, kaya hindi man balo makantang daan. Pero gambal siya nga, a new song, busiling ta, nga, nga you are becoming thoughtful, madumduman mo ang minsay sang kanta, disandaan na siya, nangin bag-o sa pagdumdum, no? Kag nag-exercise mo, imo pangunaw to find new ways to praise God. Ngita ka naman ibang pamaagi kung paano mo pasidunggan, madayaw ang Diyos. A new song. And then, praise the Lord with harps. Aton pa, dayawan ang Ginoo sa mga string instruments. Okay na siya, mga string instruments, no? Ginagamit na, no? Sa pagdayaw sa Ginoo. Pwede mga kapila, pero kung may string instruments, kabalo ka. No? Sang gitara, sang dulcimer, sang violin, kung ano pa nga mga instruments nga magamit mo sa pagdayaw sa Ginoo. Mayara nga 10 strings. Ambot anong musical instrument nga polo ang yang string, Pastor Jordan? Ang balaan ko mayara nga 12 strings mga gitara. Gintagaan ko to ang asawa to si Pastor, no? Gitara, 12 strings sa Texas. Dalawang tani din. Kita ni Pastor Riz niya. Dalawang na dito. Mga gambal ko na dalon. Tapos nging ko ato sang iya deacon nga silang padala di. Ako na padala na. Dosi yung string mo. Hindi natin, hindi mo hambal sa string instruments nga magamit na. No? Hindi na kayo makakanta ka lang, masarang na magamit sa pagdayaw sa Ginoo. Magkinablit-kablit ka na. So, ang pagdayaw, ang pag-pray sa Ginoo, dapat gid, no? Kaya ang kamaturan, kay hambal niya sa Lamentations, chapter 3, verse 22,
O ini daan, tapos na pasalamatan, kag dayawon ng Dios, that it is of the Lord's mercies that we are not consumed. Kung hindi tungod sa kaluoy sa Dios, dugay na ta gin consume. Dugay na ta gin halunhon sa kaakig niya. Kaya luoy siya sa aton mo. Dapat pala na sa isa ka amay nga umol-umol sa kaakig bata niya, ay karon. Nagpugong kung karon to kay tungod siyang kaluoy niya. Yang Ginoo naton, amo na tungod sa iya kaluoy, wala iya taging consume sa kaakig. And then that we are not consumed because His compassions fail not. Ang iyang gugma, waay kakapaslaw, busilingon ang iyang kaluoy pagigugma, nagapangibabaw pa. Muna way taging consume niya. Because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Tinibla, tapos ang Ginoo, dayawon siya. Kung imo gid lang taon imong kabuhi, kung itungod sa kaluoy niya, kung itungod sa iyang gugma, dugay na ta gin disiplina, gin balbal, dugay na ta gin silutan sang Dios. Sa versikulo 3, praise is sing unto Him a new song, play skillfully with a loud voice. For the word of the Lord is right, and all His works are done in truth. So ang pagdayaw sa Ginoo, dayawon siya in such a way mabatian sa iban. Di mo pagtagoon ng imong ability nga magtukar sa gitara o kung anong instrument yan. Gamito na siya in such a way, labi na magdayaw sa Ginoo, dayawon ng Ginoo, hindi magduha-duha, hindi mahadlok, hindi mahuya. Kaya man mabatian sa iban, hindi agud to mabatian sa iban ikaw. Hindi kay tungod agud makita kasta nagtindog kada. Kundi nga agud nga mangin aware ang makabati kung sino ang Dios. Kung ano ang ginhimo sang Dios sa aton kabuhi. So we should rejoice in the Lord. And number one, we should rejoice in the Lord in His Word. Muna ang balya sa versikulo 4. For the word of the Lord is right, and all His works are done in truth. Tini ka na makalali siya na. Nga muna nga dayawon ang Diyos, magkalipay kita sa Ginoo tungod sa iyang pulong. Magdayaw ka magkalipay sa Ginoo tungod sa iyang pulong. Kaman hambala sa versikulo 4 na nga ang pulong sa Diyos is right. Why gina mistake? Why gina error? Why gina sala? And then tungod sang natawag nga preciousness of the Word of God. And then tungod sang natawag nga personal nga epekto niya sa itong kabuhi. No? Sila niya, in all His works are done in truth. So sa personal nga kabuhi naton, ang pulong sa Diyos bilidhon. Kaya ang pulong sa Diyos is very personal. Kaya may personal nga experience ka sang epekto sang pulong sa Diyos. Muna hambal ni Paul sa mga taga Thessalonica. No, sila niya, for when you heard the word of truth, you heard it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe. So effectual, maepekto nga nagahikot ang pulong sa Diyos sa kabuhi sang tawo batis na. Tiyan mo na nga hindi ta pag-underestimate ang gahom sang pulong sa Diyos. Niya ito makita. Kaya ang Diyos siya mong gahikot siya na. Tiyan sa personal ng pangabuhi, nga aman nga magkalipay kita sa pulong niya tungod sa iyang epekto, kag tungod sa iyang personal nga hikot sa kabuhi sang tawo. Ang tungod sa iyang gahom, the word of God is powerful. By the word of the Lord, sila niya sa verse 6, were the heavens made, and all the host of them by the breath of His mouth. Oh, grabe, no? Niya ang pulong sa Ginoo. No? Pagi sa pulong sa Diyos, gintugan niya ang mga langit. Sa Genesis chapter 1, verse 1, in the beginning, God created the heaven, singular, and the earth. Pero ang ang original nga heaven and earth, gintugan niya, ginhukman sang Diyos. Amo na sang uli, gintugan niya, may heavens. Mayroon na dua ka langit. Ang langit nga
puy-an, no? Ginaluntaran ang firmament nga tawag naton. Muna ikaduha nga langit nga kabitan sa mga tinugas ng Diyos. And then, in all the host of them. Tama mo? Paano yung pagtuga? Ang tanan nga dito sa kalangitan? By the breath of His mouth. Sa hambalya lang. Tanan nga makita naton, itugas ang Diyos, kang tanan hindi makita naton, itugas ang Diyos, ginhambalya lang. Pag tugan niya na sa tao, wala ginhambal. Iya gindihon sa iya kamot, kay espesyal ang tao ang itugan niya. So mo ini nga ang pulong sa Diyos, kinanglan naton nga kalipayan. Tanan naton nga dayawon ang Diyos tungod sa pulong niya. Kay mangun may powerful ini, personal ini, kag precious ini sa kalagsang tao. And then sa Hebrews 4 verse 12, for the word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and is a discerner of thoughts and intents of the heart. Ang pulong sa Diyos niya gamhanan, matalumpas ang sa duwa nga sulap, ispadang may duwa si sulap, nga panulutsot, no, sa luta-lutahan, kag sa utok, sa marrow, kag bisan pa gina-divide niya. Siya maka-divide, siya makapatunga, the divider of soul and spirit. Ang espiritu sang tao, ang kalag sang tao, hindi masarangan, pero ang pulong sa Diyos amo maka-panulutsot dira, makasulod sa espiritu sang tao, makasulod sa kalagsang tao, ang pulong sang Diyos. And then, sa Psalm 119, verse 89, forever, O Lord, Thy word is settled in heaven. Forever. Meaning, forever na. Hansang una, karon palabuton, ara na ang pulong sang Diyos, settle na. Hindi na dapat bahisan, hindi na dapat debatihan, hindi na dapat ikurikan, hindi na dapat i-twist, hindi na dugangan, buhinan. Kaya na-settle na ang pulong sa Diyos. Kung na-settle ini ang pulong sa Diyos, kasi niya ang pulong niya, ginhatag niya sa tao. And great is the company that published it. Napakadako sang Diyos ang mga company nga nag-publish ang iyang pulong. And then sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is given by inspiration of God, and it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, and instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. So we should rejoice in the word of God. Unang hinahambal niya dito, sila mga ni David, sila niya, rejoice in the Lord. Magkalipay kamo sa Ginoo. And then we should also rejoice in His will. Magkalipay kita, magsinadya kita sa kabubuton niya. Kaya ang kabubuton niya, amo ning naga-dominate. Mo ning naga-dumala. Regardless, amo ni siya ang ga-control. Amo ni siya magahari sa tanan. Ang kabubuton sang Dios. The will of God. Meaning, bisan dako ang threat, no? Bisan dako pang threat, tinakita ko to gina si Prime Minister Benjamin Netanyahu, nagahambal siya nga siya ang mga Christians diri sa Israel. Friends na sa Israel. Pero ang mga Christian sila niya sa ibang nasyon, Amerika. Ginabrinuwa sila. Nangin kaaway sila sa Israel. Tungod kay nangin abyan, supporter sila sa kaaway sa Israel, Iran, Iraq, Hamas, kagiban pa. Hindi na dapat ko taniya mo kasi ang friends niya sa Israel ang mga Christians. The only nation in the Middle East nga host kag naga-welcome sa mga Christians kag ang tanan nga mga Christian festivities. Ang mga Christian niya pwede siya kadto siya sa Bethlehem, sa ginkatawan ni Jesus. Ang mga Christian niya makakadto sila sa lugar ni Jesus Christ na nabanhaw. Ang mga Christian sa Capernaum, sa Galilee, sa Bethlehem. Welcome sila mag-celebrate sa ilang Christmas o kung ang Christian celebration. Pero mga Christian sa Gwa, gini-influensyahan sila sa Amerika mismo. Nga muna nga siya naging kaaway.
nilang Israel. But amoy ni hindi kita mahadlok tungod kay ang will sang Dios among labaw sa tanan. Nagadominate ang will sang Dios. God is in control sa tanan regardless sa mga threat, sa mga superpower sa sining kalibutan. Hindi lamang ini, kundi His will is determined. Kung ang kabubuton sang Dios mong labaw, ang kabubuton sang Dios amo ang determinasyon sang tanan. Amo na ang determinasyon, amo na ang katapusan niya, amo na ang matuman. May mga bersikulo diri nga luyag ng basahon kag matahong mga hambal diri. Sa Isaiah, for example, chapter 46. Sa Isaiah 46 verse 9. Isaiah 46 verse 9. Nagasiling diri asa sa verse 11. Remember the former things of old, for I am God, there is none else. I am God, and there is none like me. Now notice verse 10. Declaring the end from the beginning, and from the ancient times the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Kita niya? Verse 11. Calling a ravenous bird from the east, the man that executeth my counsel from a far country. Yea, I have spoken it, I will also bring it to pass. I have purposed it, I will also do it. So ang Diyos, dili, hambaya, ako ang Diyos. Wala singkangay na akon. Ang halin sa umpisa, sa katapusan, halin sa mga ancient times, kag ang mga butang, wala pa matabo, magatindog ina, matuman ina, according to my own counsel. Sunod sa akon hambal, sunod sa akon kabubuton, sunod sa akon nga will. Determine na, tapos na ang kabubuton sang Diyos. Kung ano himo niya, kung saan accomplish ang tanan ng promise niya. Harapagi sa ginambal man sa Psalm 135. Ang kabubuton sang Diyos sa imo, tapos na. You are only here to abide by the will of God or to disobey the will of God. Kung natapos na, muna ang baya sa Psalm 135, verse number 6. Whatsoever the Lord pleased, that did He in heaven, and in earth, and in the seas, in all deep places. Kung anong butangan nagahimaya sa Diyos, amo na himo niya. Sa langit, sa duta, dalom dagat. Tanan, asa dito ang mga pag-ush-up sa killer whale to, sa iyang trainer, aral na. Naibaluan na sang Diyos. Kabubuton sang Diyos. Bala niya na. Kang tanan, kabutang sila niya, yara sa iyang pagbuot, bisan pa sa madalom nga mga lugar. So, busilingon, ang iyang will na determina. Mumanihang balin Daniel, sa Daniel chapter 4. Daniel chapter 4, sa may verse 35. And all the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and He doeth according to His will in the army of heaven, and among the inhabitants of the earth. Now watch this. And none can stay His hand, or say unto Him, what doest thou? Tanan nga pamuluyos duta, ginakabig nga wala pulos, as nothing. Kay himuon niya ang kabubuton niya sa mga kasuldadusan sang langit. Kag sa tunga sang mga pumuluyos duta, meaning dito sa langit, nagatuman sa determinasyon sa kabubuton sang Diyos. Dito sa duta, arag gihapon si dalom sang kabubuton sang Diyos. Pagbuot sang Diyos. Ano yung pagbuot sang Diyos na? Tingin kayo isa, ma-review kita, mabag kita nga si Pastor So, idiyoto taniwa, ito siya patay, kung namuni. Kung la tayo nagsala, ang mga misdiagnose, amuni.
ginrebuke sang isak pastor man hindi pastor ang tanan na sa pagbuot sang Dios. Correct. Way gamay mahimo basta kabubuton sang Dios. Kamo ni hambal sa blang sulatan, tanan niya ra sa kabubuton sang Dios. Sa langit, sa duta, gapuyo sa langit, gapuyo sa duta, ara tanan sa determinasyon sa kabubuton sang Dios. Determined na. And then nya sinubla ang makapugong sang kamot niya. Kag sinubla makapamangkot sa Dios, ay nga ang inahimo man na. Ang tendency sang tao sing kalibutan di man sindihan nga mo na ginhimo sang Dios no nga gintugod sang Dios nino kay tungod mo kay nahaya kay kita ya mga pumuluyos duta wala kita ya sing naibaluan we are nothing and then tapusan ano kuno Romans 8:28 all things work together for good to them that love God to them who are the called according to His purpose. Tanan ginihikot sang Dios ang tanan para sa kaayuhan nila nga nagigugma sa iya. So maning duha ka butang nakita nato di we should rejoice in the Lord in His word. We should rejoice in the Lord in His will because His will dominate. His will is determined and then His will is desirable. Muna nang balita sa verse 12 sa may Psalm 33. Balikan natin din. Kaya muna lang ang katapusan ng point natin. Sa Psalm 33, sa verse 12. Blessed is the nation whose God is the Lord, and the people whom He hath chosen for His own inheritance. So His will is desirable. Kay tungod sila niya diri ang bulahan ang nasyon nga ang Dios among ila Ginoo. Kay ang mga katawhan bulahan na kay ginpili sila sang Dios nga iya nga pananublion. Kita iya sang Dios. Panublion kita sang Dios. Panublion kita ni Kristo Jesus. We are joint heirs with Christ. Mismo kita manubli sang kabuhi mo tapusan, manubli sang ihatag sang Dios aton. Ngaya kay Kristo Jesus, but then again, kita man, inheritance ng Diyos. Ang katapusan ng versikulo dito sa Isaiah chapter 9, or rather 29. Chapter 29 sa Isaiah. May verse 15 at verse 16. Woe unto them that seek deep to hide their counsel from the Lord. And their works are in the dark. And they say, who seeth us? And who knoweth us? Surely your turning of things upside down shall be esteemed as the potter's clay. For shall the work say unto him that made it, He made me not? Or shall the thing framed say of him that framed it, He had no understanding? Gahambal siya sa kabubuton sang Dios, nga kabubuton sang Dios, halandumon gid niya. Inahandom ta gid ni nga kabubuton sang Dios amo matuman sa kabuhi ta. Kay kailo sila nga mga tao nga naga pangita sang madalom kag nagatago sang ilang nga mga plano, ang ilang nga mga pagbulutan sa Ginoo. Ang ilang mga pulong yara sa kadudulman. Mahiling silang sino bala kabalo sini, sino bala kita sini, sino nakaintindi sa aton. Ang Diyos gamba sa diri nga hindi ka mangkot sa maninihon sang natawag naton nga clay kung gahimo siya hindi mo pamangkuton siya nga ang amo na pagobra nimo kay tungod ang kita lunang sa bangas sang Dios yara sa idalom sang pagbulutan sang Dios. So we should rejoice in the Lord. Amo na nga pasalamatan, dayawon, kalipayan naton ang Ginoo sa tanan nga butang sa aton kabuhi. Mga muyo kita, Ginoo, salamat gid sa imong paghatag sa amon. Kagiyanan karon nga makapamalandong kami sini. Sa ngalan ni Jesus, amen.